So, good morning. Ngayon, di-discuss ko sa inyo patungkol sa refrigerant recovery. So, meron tayong diagram dito. Ito yung ano natin, yung gauge manifold natin, itong dalawang bilog, may low side and high side. Itong both parang X, ito yung ports natin. Port ng ating low side going to suction line. From high side, going to liquid line naman. Itong center hose natin is going to recovery system machine. And from recovery system machine, going naman siya to cylinder natin. So, by following our diagram, ito yung gauge manifold natin, low side and high side. Ito yung mga ports natin, blue hose and red hose. And ito namang ano natin, low side natin, hose niya is i-connect natin sa ating suction line. And supposedly, itong high side natin is papunta sana siya ng liquid. But wala siyang liquid. Isa lang yung available niyang port, which is yung ating suction line. Kaya, X muna, X. So, meron tayo ditong center hose going to recovery system machine natin. And from recovery system machine natin, going to cylinder sa vapor pressure. Since vapor lang yung available natin. So, what if naman kung available yung liquid natin? So, i-connect natin tong pula sa ating liquid. And yung iuna nating recover is yung liquid. Since yung liquid is mas mabilis siya mag-recover compared sa vapor natin. So, pag magre-recover na tayo ng liquid natin, kaya i-on natin yung liquid natin, i-on natin yung valve ng liquid, and i-off natin yung, kailangan naka-off tong valve ng ating vapor. So, vice versa, ganun din. Pag magkano na tayo ng vapor, i-on natin yung sa valve ng ating low side, off naman natin yung sa high side natin. So, paano nga natin malalaman kung okay na o tapos na yung pagre-recover natin? So, malalaman natin siya by looking at the needle ng ating gauge manifold. So, pag nag-zero na siya, meaning yan, okay na yung pag-recover natin.